Viral ngayon ng isang lady rider matapos nitong pakyuhan ang isang pick-up driver sa kadahilan ng siya raw ay ginit-git nito. You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? You tell me! Video ng road rage, proud pa na in-upload ng lady rider sa kanyang Facebook page. Ang kaso, imbis na simpatya ang makuha sa mga tao, ay katakot-takot na pambabash pa ang inabot nito. Ayun lang, hindi kinampihan. Hindi. Ay! Mayabang din. Rough road nga eh. Gusto mo yata pagdadaan ka magtatabihan mga sasakyan. Bad attitude and kamote. Pinagmalaki mo pang wala kang side mirror, di ka nga bumusina for warning eh. Sa kanan ka pa nag-overtake, and masama pa, nag-butt finger ka. Ikaw namamali, ikaw pa galit. Hard pass on these. Ramdam ko yung pagiging entitled di spoiled brat mo, girl. Ngayon, sino nga ba ang kamote? Kasalanan nga ba ng pick-up driver o masyado lang arrogante at entitled ang lady rider dahil siya ay vlogger? Yan ang ating pag-uusapan sa video na to. Eto na naman, road rage na naman. Diyos ko po, sumasabay sa init ng panahon, ng init ng ulo ng mga tao. Hinay-hinay lang po at baka ho kayo ay matulad sa nangyari sa Antipolo. Ngayon, ano nga ba ang nangyari sa issue na to? Just to give you a brief context, ang lady rider na sangkot sa road rage na ito ay si Yana. Isang motovlogger na nakilala sa Facebook at TikTok. Meron siyang 414,000 followers sa Facebook at 159,000 followers naman sa kanyang TikTok. And recently, siya ay nasangkot sa isang road rage na kung saan ginit-git daw siya ng isang pick-up driver habang siya ay umo-overtake. Dahilan para ito ay kanyang pakyuhan. At nang i-upload ng lady rider ang video sa kanyang Facebook page ay maraming netizens ang nagalit sa kanya dahil tila siya pa raw ang galit kahit siya ang mali. Ano nga ba ang nangyari? Sa timestamp na 33 seconds ng video na in-upload ni Yana, nakita niya ang pick-up na basta-basta na lamang daw lumiliko at hindi man lang tinitingnan ang paligid. Tinawag niya pa itong dumb us. Yun yung saktong salitang ginamit niya. Yeah, dumb us. At sa mga sumunod na bahagi ng video ay makikita na inovertikan ng lady rider ang pick-up at siya raw ay ginit-git nito, kaya naman ito ay kanyang pinakyuhan. Jump to 1 minute and 7 seconds. Kung saan panandali ang tumigil ang rider para antayin ang kanyang mga kasama, ay dumating ang pick-up driver. At ito na ang mga sumunod na pangyayari. Sorry, ano? Mamamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me! Bakit nga ba? You tell me. No, you tell me! You tell me! Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? Now, here's my thought about this issue. Tingnan muna natin yung mga pangyayari. Okay? First, as we can see, lubak-lubak yung daan. So, syempre, kapag lubak-lubak yung daan, mabagal ang pagmamaneho natin. Dahil syempre, matagtag kung bibilisan natin yung pagmamaneho. Madalas, paliko-liko tayo, lalo kung wala naman tayong kasalubong, di ba? Para iwasan yung mga lubak sa kalsada. Now, the time na umovertake si lady rider, ang unang sablay dun is, sa kanan siya umovertake. Unang sablay, sa kanan umovertake. Kung ikaw ay driver, no, or rider, alam na alam mo, very common knowledge na sa ating mga rider at driver. Alam natin na delikado ang umovertake sa kanan. Suicidal yan, yung pag-overtake sa kanan. Alam na alam nating lahat ng mga rider yan. Diba? Kung overtake ka, sa kaliwa. So yun yung unang sablay, umovertake sa kanan. Pangalawang sablay, umovertake siya nang hindi man lang nagbigay ng signal dun sa pick-up. Hindi man lang bumusina, hindi man lang nag-placer. Dapat bumusina ka man lang just to magbigay ng bawala dun sa pick-up na o-overtake ako, okay? Isa pa din yan na very common knowledge din, no? Sa ating mga driver o rider, di ba? Kung o-overtake, bumusina o gumamit ng flasher. Ngayon, yun yung pangalawang sablay mo. Pangatlong sablay, pinakyuhan mo eh. Pinakyuhan mo. Magagalit talaga. Ako man yung driver ng pick-up, magagalit talaga ako. At kung medyo maiksi-iksi ang pasensya ko o mainitin ang ulo ko, Diyos ko, baka hinabol pa kita at inararo kita. Diba? That's why you are very lucky na mahinahon yung pick-up driver. Kung nakatapat ka ng driver na may sapak, ay talaga, sabi ko sa'yo. Okay, that's the third. Pang-apat, binaba ka nung rider, nung driver, maayos yung pag-approach sa'yo, asking kung bakit mo siya pinakyuhan, ano naging reaction mo? Ikaw pa galit, di ba? Ikaw pa galit? Sinabihan mo pang gumamit siya ng side mirror, hindi ka ba marunong gumamit ng side mirror? Eh, ikaw mismo wala kang side mirror. Walang side mirror eh, wala kang side mirror eh. Rider ka ba?
Rider ka ba talaga? Taka na. Ewan ko sobrang pet peeve ko po yung mga nagmumotor nang walang side mirror. Same din dun sa mga nagmumotor na may side mirror pero kung saan nakatutok yung side mirror. Ha? Nakadapa, nakatapat sa muka. Di ba? Isa pa doon is yung may side mirror. Tama yung kabit ng side mirror, tama yung posisyon, pero lumilingon ng ganyan, no, pagliliko. Pet peeve ko yan. Hindi nagsa-side mirror, hindi marunong gumamit ng side mirror. Talagang tinatanga ko yung tinatawag ko talagang tanga yung mga ganyang rider. Tapos ikaw wala. Alam nyo ba kung gaano kahirap mag-drive ng walang side mirror? Yung paglingon mong ganyan, sa isang iglap, kahit wala pang isang segundo, 0.1 seconds, pwede kang maaksidente, pwede kang maka-aksidente kung hindi mo alam. Di ba? Tapos wala kang side mirror, tapos mayabang ka pa, ikaw pamaya. Ikaw pamayabay, kamotikyo ka pala eh. Di ba? Ikaw pa galit, ano ba gusto mo? Pagdadaan ka, magtabi yan sa iyo yung mga sasakyan kasi vlogger ka. Di ba? Nagagalit sa iyo yung mga netizens, puta, nagalit ka pa sa mga netizens. Ang hirap boy pagtanggol. Wala ako nakikitang tama doon sa ginagawa mo pero matigas ang daming taong nagsasabi na sablay ka pero matigas ang ulo mo at pinaninindigan mo talaga na tama ka na walang mali sa ginawa mo. Ay Diyos ko, sakit yan. Maniwala ka sa akin. Kumonsulta ka sa psychologist, may tawag sa ganyan. Yung tingin niya wala siyang mali. Kasi inaaway lahat na nagsasabi sa kanya ng mga kamalian niya. Ano yan? Disease yan. Hindi ako sure kung disease yan pero may ano yan, parang psychological ano. Basta magpatingin ka sa nakikita ko nababasa ko yung comment section Sinasabi sa'yo ng mga tao na mali ka, tapos nagagalit ka sa kanila. And you keep on defending yourself. Na parang wala talagang mali, na akala mo talaga walang mali doon sa ginawa mo. Kumonsulta ka sa mga psychologist para ma-diagnose ka. May tawag sa ganyan Hindi lang ako sure. Narcissistic, parang ganon. Di ako sure, parang mga narcissist, ganon. Egocentric, narcissistic. Di ako sure. Basta kumonsulta ka na lang sa psychologist. Again, going back. Diba? Kita nyo naman siya masyadong masyadong arrogante, masyadong entitled. Sa pananalita pa lang, kita nyo naman Diba? Alam mo, sobrang swerte mo lang din talaga hindi ka pinatulan ng pick-up driver. Siguro dahil babae ka. Diba? Nakita nyo yung tindig ng pick-up driver? Puta, alam mo hindi rin basta-basta Diba? Unang-una, hindi yan bababa basta-basta ng ganun-ganun lang. Kung yan Diyos ko, pipitsuging Hindi yan, kung yan walang tira, hindi yan basta-basta bababa ng ganun. Diba? Bumaba siya, akala niya lalaki yung rider Diba? Kaya nga, pagbaba niya, approach niya, boss, anong problema? Ba't mo ko pinakaiwan? Siguro akala niya, lalaki yung rider. Di ba? Kita nyo sa tindigan? Hindi naman sa pag-ano, pero yung tindigan ni Bossing, parang anytime may dudukutin Alam mo yun, ganun tindigan, yung talagang... Saka yun nga, tangina, hindi yan bababa. Hindi yan bababa ng ganun kung walang tira yan. Kaya swerte mo. Saka kita din sa mukha ng driver na nung narinig niya na babae, nung nakita niya na babae pala. Alam mo, naglaylo din Diba? Kitang-kita mo dun sa reaksyon ng rider Kaya swerte mo, te. Kung may kasama asawa yan, baka napaaway ka Hindi ka papatulan niya kasi babae ka kaya naglaylo. Kung may asawa yan, nakahanap ka ng katapat mo. Diba? Ingat ka kasi sa ganyang behavior mo, ay Diyos ko. Baka sa susunod, baka hanap ka talaga ng katapat mo. Yung ganyang arrogante sa kalsada, nako, may kalalagyan ka talaga. Ingat, ate. Hindi porkit vlogger ka, mag-a-adjust sa'yo ang mga tao. Saka mag-ingat ka sa kakapost mo. Diba? Kakapost mo, kakahanap mo ng simpatya, nagmukha ka tuloy tanga sa internet. Tapos hanggang ngayon, pinaninindigan mo yung pagiging tanga mo. Nagagalit ka pa. So, patingin ka talaga, Napakadaling tingnan kasi kung tama ka ba o mali sa video. Kasi pwede mo yun ulit-ulitin Diba? Mababalikan mo siya. Saan ba ako, mali ba ako dito? Pero yun ay kung bukas ang isip mo sa pagtanggap ng pagkakamali mo. Pero kung sarado yan, wala talagang mangyayari. Mapapahama ka talaga kasi pakiramdam mo, feeling mo, lagi kang tama Dapat sa'yo sineseminar ulit Hindi ba ito pwedeng ipatawag ng LTO para mag-seminar ulit? Parang picture ang seminar. Parang picture ang seminar neto Kaya hindi niya alam ang mga rules ng kalsada. Mantake mong umovertake siya ka na. Diyos ko po! Aray ko! Mga kaibigan, again, mag-ingat sa kalsada. Yung mga ganyang arrogante, madalas yan, pinupulot yan sa morgue. Yung mga kalmado, yan ang mga panalo. Makakauwi ka ng bahay ng safe, ng makakasama mo pa ang pamilya mo. Kalma lang kayo mga boss. Kayo masyadong mainit sa dance floor. Para kayong si Tanggol konting kantip. Ay! Ingat sa pagmamaneho mga kapatid, lagi kayong magdala ng malamig na tubig at mahabang pasensya. Malamig na tubig para kahit paano, mabawas-bawasan yung init ng ulo nyo. Saka gamitin nyo yung utak nyo, Diyos ko. Kasi nag-helmet pa kayo. Wala naman kayong utak. Diba pang sense nun? Sayang lang. Nonsense. Patingin ka sa Yana, patingin ka sa psychologist. Legit yun, yan. May psychological ka. Baka meron kang ganun. Patingin ka.